Breaking news, Philippine Army nagsasagawa ng live fire drill sa Capas Tarlac. Mga bagong kagamitan, sinusubukan na. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, please subscribe and like and share. Nagsagawa ng mga live fire drills ang Philippine Army sa Capas Tarlac bilang bahagi ng Combined Arms Training Exercise. Sinubukan nila ang kanilang mga kagamitan at kasanayan sa mga senaryong combat operation. Bukod pa rito, nagsagawa rin umano ng platoon live fire exercise ang Philippine Army kasama ang US Army Pacific Camp Ernesto Rabina Air Base Capas Tarlac bilang bahagi Balikatan 38 2023 kasama ang ehersisyo ng mga tropa ng 99th Infantry Battalion at 7th Infantry Division at 51st Engineering Brigade ng Philippine Army. 3 platon ng mga Amerikano, sundalo. Ang mga drills na ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng kapalidad ng Philippine Army sa territorial defense at paghahanda sa mga posibleng hamon sa seguridad. At ayon pa dito, sa mga live fire drills ng Philippine Army sa Tarlac, ginamit umano nila ang iba't ibang mga kagamitan para sa mga senaryong combat operation. At ayon pa dito, sinama umano nila ang Autonomous Truck Mounted Howitzer System o ATMOS 155mm self-propelled gun. Ito ay isang malakas na artillery system na may kakayahan umano magpaputok ng mga proyektil sa malayong distansya. At ayon pa dito, kasama din umano ang 120mm mounted mortar system. Ito ay isang uri umano ng mortar na nakakabit sa isang sasakyan para sa madaling paglipat at paggamit. At ayon pa nga rito, kasama din umano ang mga armor personnel carrier. Ito ay mga sasakyan panlupa na may proteksyon at ginagamit upang maghatid ng mga sundalo sa mga lugar na labanan. Ang mga kagamitan na ito ay nagbibigay sa Philippine Army ng kakayahan magpatupad ng mga operasyon sa iba't ibang mga kondisyon at sitwasyon. Tayon pa nga dito, ipinakita umano ng Philippine Army ang kanilang territorial defense capabilities sa pagsasagawa ng Combined Arms Training Exercise. Katihan Battle Period 2 sa Ernesto Rabina Air Base sa Capas Tarlac nito lamang Biyernes. Sinabi umano ni Louis Dima Ala, tagapagsalita umano ng Army, na ang Battle Period 2 ay na-highlight ng isang live fire drill exercise ng 502nd Combined Arms Brigade na gumamit ng bagong binili na Autonomous Truck Mounted Howitzer System at 155mm na self-propelled na baril. Ang pangunahing layunin nito ng ehersisyo ay upang mabisang subukan ang mga kakayahan ng mga army na gumalaw at maniobra na mapanatili ang malaking puwersa na panahon ng mga operasyon sa pagkombat. Habang binabago umano ng Philippine Army ang mga pagsasanay sa unit nito upang matugunan ang mabilis na pagbabago ng kapaligiran ng seguridad. At ayon pa nga rito, napakalahaga din umano na magsagawa ng CATIX, ang pinakamataas na anyo na pagsasanay sa unit na kinasasangkutan ng mga maneuver at maneuver support, maneuver survey support at reserve unit. Sabi umano ni Dima Ala noong Sabado, March 16, sa panahon ng live fire drill exercise, ang mga tropa umano ay gumagamit ng mga live na bala o ordnance sa hilip ng mga blanco o dominis upang subukan ang firepower ng kanilang mga armas at pasamahan ang iba't ibang mga diskarte sa pakikipaglaban. Nakatanggap din umano ang mga army ng 12 unit na ATMOS self-propelled na baril mula sa Israel Defense Company na Elbit system noong 2021. Nabili nila ang mga armas sa halagang 2.4 billion sa ilalim umano ng second horizon ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. At ayon pa nga rito, may kabuuan umano 4,706 na dismounted contingents at 1,463 mounted contingents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakikilaw umano sa ehersisyo. Nakatutok din umano sa pagsasagawa ng mga pinagsamang operasyon ng armas kung saan ang buong integrasyon ng lahat ng mga tungkulin at digmaan ay inilipat umano sa isang kontroladong operasyon, ngunit makakatutuhanan ang kapaligiran. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng mga live fire drills na ginawa ng Philippine Army sa Capas Tarlac ay para ipamalas at patibayin ang kanilang kapabilidad sa territorial defense. Sa pamamagitan ng mga drills na ito, nasusubukan umano niya i-enhance ang kanilang kakayahan sa mga senaryong combat operation gamit ang kanilang mga bagong kagamitan tulad ng Autonomous Truck Mounted Howitzer System at ATMOS 155mm self-propelled gun
na 120mm mounted mortar system armor personnel carrier. Isa pang layunin ng mga drills na ito ay para sa paghahanda sa mga posibleng hamon sa seguridad sa pamamagitan ng mga live fire drill exercise na enhance ang kanilang kakayahan sa pagresponde sa mga sitwasyon na may kinalaman sa territorial defense at iba pang mga hamon sa seguridad. At ayon pa nga rito, ang live fire drills ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga sundalo na mag-practice ng kanilang kasanayan sa isang realistiko at kontroladong environment, at ito ay nagbibigay sa kanilang karanasan sa paggamit ng kanilang mga kagamitan sa isang sitwasyon na katulad ng tunay na labanan. At ayon pa dito, ang drills na ito ay nagbibigay ng oportunidad para sa Philippine Army na subukan ang kanilang bagong kagamitan at ang kanilang taktika. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na alamin kung ano ang epektibo at kung anong hindi, na mag-adjust ng kanilang mga taktika batay sa mga natutunan. At ayon pa dito, ang mga live fire drill exercise ay nagpapalakas din ng teamwork at koordinasyon ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagsasanay na magkasama. Natututo sila na magtrabaho bilang isang team at naging mas epektibo sa kanilang mga operasyon. At ayon pa dito, nagbibigay din ito sa Philippine Army ng kahandaan sa mga posibleng hamon at sa seguridad sa pamamagitan ng regular na pagsasanay na nagiging handa sila sa anumang sitwasyon at nagiging mas mahusay sa pagtugon sa mga ito. At ayon pa dito, ang pagkakaroon ng kasanayan at kahandaan ay nagpapalakas ng moral ng mga sundalo, at ito rin ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na sila ay handa at may kakayahan harapin ang anumang hamon na maaring dumating. At ayon pa nga rito, ito ang kauna-unahang Army-wide Combined Arms Training na pinatibay nito ang paglipat ng mga Army mula sa panloob na seguridad o pakikipaglaban sa mga lokal na komunista, grupong terorista patungo sa pagtatanggol sa teritoryo na kinabibilangan ng mga panlabas na banta. At ayon pa dito, ang mga dismounted contingent ay tumutukoy sa mga unit na hindi na gumagamit ng anumang transport, habang ang mga mounted contingent ay mga unit gumagamit ng mga motorized, armor at tracked artillery formation. Ang ehersisyo na ito ay nakaangkla sa Army Implementing Plan na maragtas ito ay magtatapos sa March 18, 2024 sa pamamagitan ng mga after activity review sa Camp Donel sa Campas, Tarlac. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat po sa iyong patuloy na suporta at pag-share sa atin mga video. At sa mga hindi pa naman nag-like at nag-subscribe dyan, mag-like at subscribe na kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga latest video natin araw-araw. Maraming salamat po.